Oo naman. Kay dapat naman talaga niyang angkinin. Dahil naman talaga sa kanya yan. Sige nga, mag-throwback kayo. Panahon ba ni Digong 6 years? Ano ang proyekto ni Digong sa Davao? Sige po, isip kayo kung ano ang proyekto ni Digong sa Davao. Nagpatulay ba siya diyan? Nagpa-bridge, nagpa-flood control siya. Kinuha nga ni Boy Iyot, ng kongresista ninyo, ni Pulong Duterte. 51 billion pero nabulsa yata. So, anong proyekto ni Digong ng 6 years sa Davao? Meron ba? Okay, PBBM talaga yan. And ano niya na po yan hanggang matapos ang kanyang termino, buong Davao naka-electric bus na. Di ba? Pagpasalamat niyo yun. Anyway, kasi corrupt na po ang mga utak ng mga ng mga Dabawenyo para silang kulto. Para na po silang kulto. Yung iba, kasi may mga followers tayo, may mga supporters tayo na Dabawenyo rin. And from Mindanao, karamihan daw diyan takot. At yung iba talaga, sabi nila, mga mangmang talaga, salat sa kaalaman kasi at mahirap. Akala ko nga mahirap po nasa Metro Manila. Nung nag-research tayo, pinakamarami palang dukha, mahirap nasa Mindanao. Ang pinakamaraming Iskwami nasa Davao City. Tapos nasabi Singapore pala. Pinakamaraming Iskwami sa Davao City. Grabe, no? Anyway, akala ko sa Metro Manila. Anyway, so yan na nga po. Kay PBBM naman talaga yan. Kasi yung budget niyan, hindi po pera ng mga Dabawenyo. Budget po yan from national government. Kasama po kami diyan. National government, buong Pilipinas po. Yung kinuhang budget diyan, yung ibinigay na budget diyan. Yung electric bus na yan, from national government, hindi po sa munisipyo ninyo. Okay? Kaya hindi po sa inyo yan. Sa tingin nyo naman, gagastos ang mayor ninyo ng ganyan, milyones, marimar. Ano ba yun? Yung Christmas tree nyo nga sa harap ng Davao Yun at yun. Yung konting pailaw, no? Alam nyo, sino ba nagpunta dito ng Kish? Yung nag-exit. That time, nag-exit ako, a long time ago. Lagpas na ng isang dekada. Yung pa Christmas tree, tapos iisang kulay ng ilaw. Ganun na ganun po sa Davao. Tapos, pang talaga, pang province. Ang daming budget niyan. Tapos sinasabi ng mga Dabawenyo, wala daw silang budget. Sino nagsabi? Duterte. Talaga ba? Isipin mo kung ano sabihin ng Duterte. Hindi po sila nagre-research. Isipin mo. Syudad, walang budget. Talaga ba? Di, ngayon ang ingay-ingay nila. Yung pa kayang hindi sila bigyan ng budget. Diba? Yung 51 billion kahit 10 years yun kasyang-kasya sa inyo. Sobra-sobra pa. Diba? Isipin mo, kahit lang 1 billion yearly, sobra-sobra, 51 billion yun. Kahit 50 years kayo dyan na walang budget, kung yung 51 billion na yon inilagay talaga sa inyo, isipin nyo, ang budget nyo 1 billion a year. Kahit 51 years kayo dyan na hindi kayo bigyan ng national government ng budget, caring ninyo, kaso nga, wala. Dapat talaga maimbestigahan yan si Boy Iyot. 51 billion po yan, napakalaking halaga niyan. In the history po yan, hindi ko alam kung paano nailusot yan sa Kongreso. Sa bagay, sabi ko nga noon, di ba? Tahimik lahat ang politiko sa panahon ni Digong. Nakakapagtaka that time, no? Nagbablog na ako doon. Tataka, ba't ang tahimik ng mga politiko ngayon? Lahat sila mababait. Yung pala lahat busog. Sige, approve. Sila po ang busog, hindi ang mga Pilipino. Yan. So, yan pong electric bus na yan. Kay PBBM talaga yan. Okay. Sa kanya po programa yan. Programa niya po yan. Hindi na mga Duterte. Uulitin ko, sa panahon nga ni Duterte, wala siyang programa para sa inyo Di ba? So, ano ang aasahan nyo? Tapos, ngayong wala na si Digong, Mayor Sebastian, yung isa, lustay ng lustay, travel ng travel, tapos bigla kayo magkaka-electric bus. Wow naman. Galing naman mag-isip. Research kayo. Google.